Salamat sa buhi nga Dios aton pakpakan na Ginoo sa makausapa. I-concentrate naton ang aton kaugalingon kag dayon salamat sa Dios labi na sa mga bisita naton kag labaw sa tanan sa mga naglantaw sa live stream. Hallelujah. Salamat sa Dios bisan pa man sa kadaugan sa aton conference. Palakpakan naton ang Ginoo. Salamat sa kabuhi ni Ramil nga gigamit sa Dios, at least nagamay na lang ang expenses mo nang nakayo sa Ginoo, because I believe in every divine assignments, provision will always follow. Kung magtikang ka lang sa Dios, ang Dios hindi magpabaya. Amen. Silimpan ni John Ray, sa first day, dili na kuno kabawi ang registration. Kaya ang nakaon, sobra libo na. Oh, praise God, salamat sa Ginoo. Kadayon, after sinikaron, mulawig na pod ang mag-upod sa convention tungod kay ang praise and worship naton is Wednesday. Wednesday ang praise and worship. So, mga muyo ta sa Dios, dalan ninyo sa devotional ang praise and worship ni Nunong, bisan pa man ang mensahe sa sini nga convention. Insakto tong hambal ni Brad Boy nga lahi gyud kun maka-experience kamo. So next year pakamayuhon sa Dios ang convention naton, I think is General Santos City dito sa Mindanao. Nga na. Murag layo-layo na gyud siya. General Santos City. So, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Salamat kay ari pod sila si Brad Nonoy kag si Sister In tungod kay mulakaw naman si Sister In karon, so diri na lang siya nag-join simba. Salamat pod sa mga bisita, labi na sa parente ni Gingging kag dayon. Salamat pod kay ari si Clark, manuglarga po ni siya kag salamat po sa Ginoo tungod kay si GR amazingly manuglakaw na po. Palapakan na po ng Ginoo. Salamat kay gibakingan siya ni Ariel. So, posible nga murag magkuyog ni sila ni Ariel. Salamat sa Ginoo. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Diyos. Magatindog tatanan kay dayon mga muyo ta sa Ginoo sa sini nga kabuntagon. Sa aton tun-an karon sa sini nga aga. Let us pray. O Dios nga gamhanan, once again, nagapaubos kami sa amon kaugalingon. Kag amon o Dios kanunay giila nga wala kami sing sarang nga kaalam tungod kay ikaw ang tag-iya sa tanan. Busa Ginoo nagapangabay kami ang balaang nga Espiritu Santo nga magatudlo sa amon. And Lord, we need such anointing, the anointing of wisdom, knowledge, and understanding. Ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon. Bisan pa man, Lord, ang imo Ginoo Dios, preservation sa amon Ginoo mga palamatinan nga dili kami ma-disturb bisan pa man sa palibot. Thank you so much, O Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen kagamin. Magaling ko tatanan kadayon. Magatuon ta sa pulong sa Dios. Usa sa mga tun-an naton within this morning before to naton i-continue ang sa revelations, it is because continue ni siya sa aton pagtuon karon. But right now, lantaw naton ang aton topic, which is people that surround us, they will blessed by God for the sake of the believers who gain favor from God. It is because God is with him. Amen. Abi mo lang, amuning tun-an naton. Parehas kang Pilimon at the Epistle of Pilimon. Si Pilimon, may ulipon siya nginganlan og Onesimus. Kagdayon si Onesimus nakahimo dili maayo nga butang sa iyang agalon nga mao si Pilimon. Meaning ang kabuhi niya kung lantaw naton nangin salawayon sa iyang agalon. Until such time, because this Onesimus called as running slave. Sa pagpalagyo niya
sa iyang agalon nga amo si Philemon, wala damha as a short story na convert siya. Tungod kay gigamit si Apostol Paul. Then si Philemon sad, wala damha nadawat niya si Kristo Jesus. Until such time, sa dagan sa panahon, sa pagkahibalo ni Paul, nga si Onesimos, ulipon siya ni Philemon. Ang Biblia naghambal, iya gipadad-an suwat si Philemon, upod kang Onesimos, kag ang pinakamatahom dito, nga liter ni Paul para kang Philemon, kaniadto, dili nimo siya mapuslan. Pero karon mapuslanan nimo siya. Amen. So nagpasabot ang kabuhi sa Kristohanon, bisan diin ni siya ibutang, mangin blessings ni siya. Kuha ninyo? Kag amon ni ang aton tun-an. Because people that surround on us, they were blessed by God. It is because for the believers. Amo ginang ibutang naton sa hunahuna naton. Tandaan naton, sa sini nga gitawag topic, syado katahom sang impact sa Kristohanon kung nangin blessing siya. Nangin blessing siya sa simbahan, nangin blessing siya sa iyang pastor, nangin blessing siya sa iya panimalay, kaglabaw sa tanan kung nagtrabaho siya, nangin blessing siya sa iyang gitrabahoan. Because you are a Christians. Kag amo ni ang usa sa mga tun-an naton. Because the highest reasons, the Bible says, because God is with him. Ang Diyos nagaupod sa iya. Kag amo ni ang isa sa mga gitawag passage nga tun-an naton. It is because kung lantaw naton sa introduction naton sa sining aton pagtuon, believers in Christ, He is not a burden to non-believers. Hindi ni siya mahimo nga mangin kabug-atan, kundili mangin panalangin siya. Kag ang iyang kabuhi has strong impact to them. Amen. Hindi kay mangin impacto siya. Kuha ninyo. Kundili, he has strong impact to them. Kundiin siya ibutang. Ano ang word nga impact? Ang word nga impact is to have a direct effect. Meaning, ang iya nga gitawag kabuhi, naka-influence. Amen. Amo bitaw nang sa gitun-an naton, ang life niya, kay ang Kristohanon, may duwa ni kapuwersa ang ara siya. Gitawag kinig expansive force, kag dayon attractive force. Amen. May duwa ka puwersa nga ara siya, which is expansive force, kag dayon attractive force. Nga meaning, nanginhalandumon siya, kay nga may nakita sa iya. Nakuha ninyo. Hindi kay ang tao sa iya nga gitawag kabuhi, nangin ulugtasan siya, kundili nangin halandumon siya tungod kay may nakita sa iya. Kag amon ni ang kabuhi sang Kristohano. He has a direct effect to them. Meaning, he has a strong impact. Bisan diin ka ibutang ang Dios gamiton ka kung ang kabuhi nimo giupdan kaniya. Amo na nga, according sa aton nga notes, sa sini nga gitawag kabuntanon, yes, we have a threefold men examples in the Old Testament. May tatlo lang takataw nga examples nga tun-an naton. Nga ini nga mga tao dito sa Old Testament, nakahatag nigdako nga impact sa kabuhi naton. And I believe, I pray and may the blood of Jesus Christ magatabon sa aton nga human naton karon mabatian kini nga message, inig pangguwa naton, gabay pa nga amo po ni ang kabuhi naton sa sining tatlo nga aton ihatag karon nga examples. Amen. Una, ining kabuhi ni Jacob. Laliman ka. Si Jacob, ang iya pagkatao, he is what we call a supplanter. Deceiver. Pero he turned God upside down. Amen. Gikambyo sa Diyos. Ang Biblia naghambal tungod sa journey niya pakadto dito sa iyang tiyo nga silaban. Hangtod sa pagpauli niya. Lantaw na ton kini nga passage kay nga man syado katahom ni. Ang Genesis kapitulo 30 bersikulo 27. Lantaw na ton ang statement sa iyang nga gitawag tiyo.
nga amay pud niya, kay nga ang anak ni Laban nga duwa ka bilog nangin asawa niya. Lantaw na ton ang statement niya. Miingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti niini. Nasayran ko pinaagi sa akon mga pagpanagna. Gipanalanginan ako sa Ginoo tungod kanimo. Grabe katahom. Amen. Siling panilaban, gipanalanginan ako sa Diyos tungod sa imo. Kuha ninyo? So meaning, si Jacob, he has a great impact to the life of Laban. Siling pa dito sa New King James Versions kung lantaw na ton, because this is the first examples nga lantaw na ton. And Laban said to him, please stay, if I have found favor in your eyes, for I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Amen. Amen ba? Amuning pinakanami nga pamation, nga masiling ang tao, gipakamaayo ko sang Dios tungod sa imo. So people that surround on us, they were blessed by God for the sake of believers. Amo na nga siyado katahom nga kabuhi sang Kristohano. Meaning, ang eksperyensya ni Laban upod sa kang Jacob. Grabe katahom nga eksperyensya. Kabi mo lang sa pagkatinud lang, ining mga tao nga nagapalibot sa aton, like say, ang mga dili magtotoo, ang mga unbelievers, ang ilang mata ari sa aton. His eyes are always looking to us. Amo gani na nga sa aton pagsimba, sa aton nga gitawag pagdayeg, ang mga unbelievers nga ari sa aton palibot sa sulod sa simbahan, because believers, He is what always watching by the unbelievers. Bisan pa man mismo sa mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon, yes, kung ano ang gihimo nimo sa sulod sa simbahan, gabantay kung anong gibuhat nimo. Meaning, sometimes sa sulod sa simbahan, may mga ara sa Kristohanon nga hindi siya blessing. Amen ba? Ang pinakanami nga, nangin blessing ka. Nakuha ninyo? Sabi mo lang mo sila, tungod sa imo, nabuisit ko. Berte kapait. Tungod sa imo, daw mamatay ko. Amo bala na nga, na makasiling ka, it is hindi maayo pamation sa kabuhi sa Kristohanon. Okay? Abi mo lang, damo karon Kristohanon nga hindi na panalangin. Oh, damo Kristohanon karon nga hindi na panalangin. Oh, siling, Perte, sukad nga nalambot ka diri, daw mapatay ko sa ugtas. Imbis tani nga, tungod sa imo, gipanalanginan ko. Pero hindi na ni karon na mo. Kuha ninyo? Amo na nga kita nga Kristohanon. Inig kabati na ton sa sini nga mensahe, liwaton na ton ang direksyon sa ton kabuhi. Kay Kristohanon naguta. Mangin panalangin ka sa simbahan, mangin panalangin ka sa mata sa pastor, mangin panalangin ka sa mga tao nga imo updan, mangin panalangin ka sa imong panimalay, kundiin ka gibutang sa Dios, mangin panalangin ka. Hindi kay mangin kabugatan ka. Hindi kay mangin buisit ka sa ilatunga. Ngaw daw kulang na lang pakaunon kag bitsin. Para isa na lang. Kuha ninyo? Lalaing kung blessing ka. Amen lang to bla. Kung blessing ka, ginahandom ka sa tao. To na ginahandom ka. Kag ang tao do hindi magbiya sa imo, parehas kang laban. Oh, grabe nga pangabay niya kay sa sini nga panahon, naka-decide na si Jacob nga mo pauli na siya. Meaning, sa sulod ka, sa 20 katuig niya nga pagstay na dito sa kang Laban, naka-decide na siya nga mo pauli na siya. Pero grabe ang hangyo ni Laban. Kung mahimo, pabilin anay. Meaning, gikawaylihan si Jacob.
Nangin blessing siya. Kag nakita na ito diri nga, bisan mismo si Laban, nakita kag dabatyagan niya. Sangway pa si Laban, sangway pa si Jacob, ang pangabuhi ni Laban, grabe gid siguro kapuraot. Oh, meaning, may crisis ang iya nga gitawag pangabuhi. Sangway pa naabot si Jacob. Kuha ninyo? May masiling na ton, although may pangabuhi siya, kaya nga, may mga hayop man siya, kaya ang manugbantay sa mga hayop niya, si Leah kag si Raquel, dito gani ang first time nga pagkakita niya, which is sa Atabay, di ba? Love at first sight dayon si Jacob dito. So, may mga bata siya nga nagatiman sa kahayupan, pero is diferensya sa naglambot na si Jacob. Kuha ninyo? Kadako sa diferensya, sa pag-abot na ni Jacob, grabe ang pag-bless sa Ginoo. Kuha ninyo? Kag amo ni ang kabuhi sa Kristohanon. Amo na ang ako nagtuo. Ang kabuhi sa Kristohanon, kulang taon na ito riyan. Siling pa diri sa passage. I have learned, balik ko na ito sa New King James chapter, I have learned by experience. Amen. Grabe na experiensyahan niya. Sa nag-upod si Jacob sa ila panimalay, na-experiensyahan ni Laban kung paano siya gipakamayo. Amo ning una nga example nga gikot na ton sa sini nga passage. Amen. So meaning, as being believers, makontribute nimo ang pinaka-the best para sa mga tao nga diin dira ka iplastar. Singanay mo katapat, gabay pa nga mangin blessing ka. Oh. Tuod na. Kaya abin nyo lang. Kung mangin blessing ka sa simbahan, mangin blessing ka sa pastor, kag mangin blessing ka sa tao, kag mangin blessing ka kung diin ka nag-istar, ina nga mga tao, inigbuhi sa ilang dila, mubalik na sa imo. Kuha ninyo, pero kon, hindi ka blessing. Ang buhian sina nila, hindi maayo nga mga pulong. Kag inang dili maayo nga mga pulong, mubalik yapon na sa imo. Amo na nga kung nakapasubok ka, kung hindi ka blessing, ang impact sina, it is both reward and consequences. Amen. Because there is power in the words. May gahom ang pulong. Amo na nga ang Biblia, kung lang taon na ton, shadow katahom kon ang Kristohanon, nangin blessing siya. Let's say, for example lang, amo gani na nga kita, gina-encourage ta, gina-motivate ta sa pag-join sa conference. Kaya abi mo lang, pila na kahigayon, nga nangin blessings ta sa ila. Ang akong gipasalamatan kay nga, na anam motivate nila ni bless ang system sa pagpangaon. Oh, nalipay ko. Just imagine, sa conference nila, may nag-donate 20 kasako nga bugas. 8 lang ang nakaon. Perti kabugana, yun. Perti kabugana. Subong siya na. Nakita na kung dito, nga bisan ang iring, way pahuway ang kalibang. Kita na kung dito. Paglingi na kon, ang iring, nalibang na po ko, grabe. May gani kay inang may mayo nga pagkabalay ni Ramil. Ako pasalamat po ko sa Ginoo kay si Ramil giplastar gyud. Milyon ang balay ni Ramil po. Basta giplastar gyud sa Ginoo. Comfort ka nga magpahuway dito sa ila. So, diri naton makita nga ang Ginoo naton lain kun mangin blessing ka. Amo bitaw na nga sulti na ko na. Nga ginamotivate naton ang aton mga musician kay nga nakahatag tag panalangin sa iban nga church. Oh, nakahatag ta. Lantawa lang sa panahon sa praise and worship. Di kita saan pa tamo experience ni? Kuha ninyo? Saan pa tamo experience kung nagsungkod ka na? Si Manong Erneng, pasalamat ko kay dito siya. Abi mo lang, di na maging siya may kaklaro. Ang barkada ni Pastor Mission, gapungko na lang siya. Oh, amo tong mga pioneering diha.
Oh, gapungko siya diha. Bisan gatungkod pero ara siya sa conference. Gapiyong na lang siya. Meaning, lain ang experience. Amen ba? So sa sini nga passage, kung lang tahon na to na, within sa una nga example nga gihatag na ton, nga mao si Jacob. Kaya abi mo lang si Jacob sa pagkatinuod. Lantaw balapod ang transformation sa kabuhi ni Jacob. Siyado katahom kayo. If you read sa kabuhi ni Jacob, nga na, laliman ka, bisan gani ang iya kaluwa, gidisib pa man niya. Di ba? Iya giinto. Kay, ang kingdom ang good sa ilang family, kulang taon na ton, although family sila, pero kulang taon na to na may problema. Because during the time, even in the Old Testament, although ay gihisgutan ang problema sa family, pero makita yun nimo. Kay nga aman, si Isaac, ang paborito niya si Esau. While naman si Rebecca, ang paborito niya si Jacob. Kay kung kaisa sa kingdom po sa ginikanan, kung duwa ang iyang bata, usahay daw ginaparte nila. Kuha ninyo, ang iya paborito si Esau, si Isaac, ang iya naman paborito si Jacob. Sa kabisis, kay baliko na ton si Isaac. Amo na nga mga muyo kita. Different si Isaac kag si Jacob. Si Isaac manggod, he's talking about siya ang nagkaon sa promisa sang Dios dito kay Abraham. Lain kang Jacob, nga grabe ang kabudlayan ni Jacob kay amo bitaw na nga sa New Testament baliko na kon. Ang ngalan sang Dios is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ining tatlo ka patriarchs nga gihisgutan, it based ni sa aton experience. Let's say, for example lang, ang Kristohanon, kung hindi pa siya kalambot as being the God of Jacob, kay ang God of Jacob, grabe na ni ang trials diri niya. Parehas gihapon ni sa aton. Unang stages naton sa pag-alagad ang pagtuo. Meaning, amo ni ang pag-repair sa aton pagtuo sa Dios. Kag tungod sa pagtuo, ginblasta as a life of Isaac. Makapaniid ka mo, kung bag-o ka pa nag-alagad, halos tanan nimo nga pangamuyo ginatubag sa Dios. Pero sa magkadugay kas pagpangalagad, daw makasiling ka, daw ay naman ko ginapamatian sa Ginoo. Kaya nga, amo na nga part nga ang Dios ginatis kaniya. Nga bisan dili niya tubagon ang imong prayer, nagpadayon ka lang gyapon. Until such time, may timing siya nga ihatag sa imo. Karon amo man sa natigulang na si Isaac. Diferensya gani ang iya pagkatiguang kag kang Jacob. Si Jacob, ang iya una nga kabuhi murag may ara, struggle, striving sa life ni Jacob. Pero lantobla ang ending siya kabuhi, nagmainampuon siya. Amen. Ang ending sa kabuhi niya, nangin prayerful siya, nangin spiritual minded siya. While naman si Isaac sa natigulang na, linaga lang yapon ang giuna-huna. Ang giuna-huna, mga humba lang yapon. Amo to nga sa natiguang na siya, kay di naman siya kaklaro. Di na siya kaklaro. Siling siya, antes ko mamatay, mukaon sa ko. Oh, may mga tao nga subong sina, oh, inang nami ko na mamatay nga busog. Sila patawag si Esau, kaya hatagan niya sa bendisyon. Oh. Siling si Isaac, antes ka na kon tagaan sa bendisyon, ihawi anay ko kag lagaa kay mukaon ko. Pero tiguang na siya. Hindi na gani siya kaklaro, kaon lang yapong yun na una. Kay may mga ara manggod sa simbahan, kung diin to natiguang, dito nagsalawayon. Di ba? Amo na kung isang sa simbahan. Oh, sang di pa siya tiguang, di siya salawayon, pero sa natiguang na noon, nagsalawayon na siya. Di ba? Awan ang problema karon namon ni namati si Rebecca. Namati. Pagkabati ni Rebecca, siling dayon si Rebecca, pagdali, pagkuha dito sa natinga karniro, lutua. Lutua. Kaggamay nga hari na lutua, ihatag sa kang papa nimo.
Kay mo release na siya panalangin. Amo nang sulti na kung that is patriarchal blessings na mo. Grabe ka precious ang ila patriarchal blessings sa ila. Lantawa bala sa Genesis chapter 49. Ang Genesis chapter 49, sa dira nga nag-release, nag-prayer si Jacob sa iya mga kabataan, puros ginatanan na tabo. Amo nang natabo karon sa ato nason, puros ginatanan natabo sa iya patriarchal blessings sa Genesis chapter 49. Amo nang ang Biblia sa dira nga pagkabati sa asawa, amo ning himua, siling dayon si Jacob. Balahibuon ang akon kaluwa, pero ako dili. Dili ko balahibuon, siling sang iloy, hindi problema na. Isulob dito ang kuan ni Jacob. Sulob. Ingana. Iyagi pabistihan, kadayon, pagsulod dito, ay, ari ng linaga. Siling si Isaac, kadali lagi nimo. Siling siya, ang Ginoo naghatag. Yeah. Siling siya, ikaw ba si Isaw? Oo. Ang imo tingog diha si Jacob. Bi pahikapa ko. Paghikap, siling siya, si Isaw ka. Pero natingala ko ang tingog nimo si Jacob. Ingana. Giampuan. Perting kaon ni Isaac. Pagkahuman, naabot dayon si Isaw. Amo na nga dira naton makita, kapila na maginaton ni gi-insert sa wallet. Abi mo lang, may mga panahon si Isaw, batid siya nga mangangayam. Way sipyat kun siya mangayam. Kag amo ng quotation ni David dito sa Psalms, the young lions do lack and suffered hunger, but they that seek of the Lord shall not suffer any good things. Lantawa lang, nangabudlay anay si Isaw antes niya makuha ang panalangin. Pero way pagid niya nadawat. Pero si Jacob, way nangabudlay. Pero nadawat niya ang saad. Just confer that, brothers and sisters, kaya nga man, anong promisa sang Diyos sa Salmo? Kung lang taon naton sa 127, kay ang pahulay sa Diyos nagasangkap sa tanan nga panginahanglan. May mga cases gani, amo bitaw nang ang Biblia nagambal, ano ang rason nga nabaligya ni Isaw ang iyang katungod sa pagkamagulang? Kaya nga, isa kadlaw sa nangayam siya, way gid siya kuha. Way gid siya kuha. Shadow sa katanda, kagbatid siya nga mga ngayam, pero isa ka bisis sa nangayam siya. Bisan tukmo, usa ka buok, way siya kuha. Amo to nga pagpauli niya, na timing nga nagluto si Jacob. Siling si Isaw, tagai ko sa imong giluto. Siling dayon si Jacob, hindi ko maghatag kung way barter. Kinanglan, amo ning himuon naton. Ako na ang magulang, ikaw nang manghod. Di siling dayon si Isaw, sige, saan ko man ang pagkamagulang ko, mamatay ko sa gutom. Meaning diri naton makita nga ang significance ni kag ang message ni ang Dios kun mo pahulay ka diya sa iya, siya ang mag-supply sa tanan. Lantawa lang, ang panalangin tani nga para kang Isaw diin nakadto para kay Jacob. Para kay Jacob. Amon akong kaisa ang kabuhi sa Kristohanon. May mga panalangin nga imo na pero nangin bato pa. Pag-abot niya, siling siya, tay arena, siling si Isaac. Sino magalito o nagpakaon sa akon? Dito nagsugod nga si Jacob ni palagyo siya kay nga giilad niya ang iya kaluwa. Pero abi mo lang, dito siya nagdangop sa tiyo niya. Ang tiyo niya lumat sa iya. Manog ilad po. Inigaling manog ilad, ang makaintindi, manog ilad po. Ang makasabot ko no sa gitawag sa, ang makasabot sa aswang, ang aswang rapod. Inang mo ingon ka na bas taga-kapis nga may lana ka mo diya, daw di na mo katawang taga-kapis. Pero akong pero sa pagkatinuod lang. Dugay na ko diri, way ko kabati nga may nagtingog. Sa kabak pagani, damo. Murag na uli-ulian sila. Gidungog-dungog magid sila. Pero wala, oy. Wala. Labi na pag-abot na mo dito, abi nyo lang, way ka mo kay balo. Gibusog ka mo kay basi kun. Akong sila giilad-ilad. Gibusog ka mo kay basi kun planuhan ka mo.
So ako nagto, abi mo lang, natawa, pag-abot ito kang tiyo niya, utrupod, naila mo siya sa mangod. Diba? Naila siya. Siling si Jacob, grabe, gusto ko mga sawa. Kang Rakil, nga mangod ni Leah, siling si Laban, ini dumayo ni. Hindi ni mo ni maangkon, kundi ka mangagad, 7 ka tuig. Tila 5 ka 7 ka tuig, perting dugaya kayo. Oh, grabe nga pangagad. Dito nagsugod nga gi-abuse ni Laban. Gi-abuse ni Laban ang pagpangagad ni Jacob. 7 ka tuig. Kagdayon sang kasal na. Gabi man ang kasal. Kaya mo nang sulti na kung mostly ang kultura nila sa ancient days, kalabanan sa kasal, ginahimo gabi. Amo nang ang parables po nga gigamit diya sa Matthew chapter 25, inang napulo kadalaga nga nagbitbit sila sulo kay nga mostly ang ila ancient celebrations is gabi ang kasal nila. Like ang Samson, gabi pod, di ba? So amo nang ila kultura during the time sa ancient days, gabi. Nga amo nang nami sundon nga kasal labi na kaagahon. Kaagahon, way gasto no. Painit man lang imo i-prepare sina. Di ba? Di ka na, kay sino pa man ang ganahan sina mga on o alas 3 sabis kadlaw ninyong kasal, way pa may mukhaon sina ay. Way pa. Nga na, so painit ang imo i-prepare. Oh, shadow kanindot ng amo ning ila. Karon, grabe ng celebration sinayaway kay party man na. Pagkagabi na, ang magdulong gali dito sa imo kwarto ang amay, gidulong dito. Abot na mo po sila, si Jacob. Ngaway mo niya na-identify, no? Si Rogi gibriefing ba? Ay, pagsaba. Dumog dayon si Jacob. Dumog. Lingab lang mga tupan nito. Sa ito si Jacob ni mo. Dumog. Dumog. Kay, laliman ka, sino man nang excited sina, 7 ka tuig gud nga handom nimo. 7 ka tuig, mo bitaw na nga nangabudlay ka, kay para maangko nimo ang imo gigugman. Oo. Inga na, amo agi-agi si Raquel, ang babae nga imo gigugman niya, ikaw, grabe, 7 years nga pag-antos. Di ba? Sa aton karon panahon, lain ni 7 hours. 7 hours na ni karon. Hindi na 7 years, 7 hours. 7 ka tuig, ay na, humana. 7 ka oras, humana. Karon, pagkaaga, ang magguwang man. Pero waan na, nalubngan na muhon. Oh. Siling si Jacob, nga imo ko giilad. Diri ko kang Raquel na ibog kag amo ni nga akong gusto pangasaon. Ang gihatag nimo si Leah nga hindi way ko gihigugma. Siling dayon si Laban. Kung gusto ka magyud dugangi 7 ka tuig naman. Amo na nga liwat naman. Liwat. Grabe nga pag-abuse ni Laban sa iya nga gitawag, sa iya nga kabuhi. Until such time nga pagkahuman, gihatag naman si Raquel. Kagdayon, pag-abot 20 years, amuning natabo na. Si Jacob naka-decide na nga mo pauli. Kagdayon, nakita ni Laban sa 20 katuig nga upod nila. Amen? Sa 20 katuig, nakumbinsi si Laban. Kuha ninyo? Nakumbinsi siya nga gibless ang iya kabtangan tungod sa kay Jacob. Berti katahon, no? Amen ba? Ina bang mag-star ka sa isa ka balay, gibless sila tungod sa imo. Handumunon kagyud nila. Amen? Shadow katahom nga testimony sa kabuhi sa Kristohano. Kagabay pa, amo ni ang aton i-exercise. Paano ta mangin blessing sa mga tao nga giupdan naton? Amo na nga sulti na kun, mangin blessing ka sa Diyos, mangin blessing ka sa simbahan, mangin blessing ka sa pastor, mangin blessing ka sa mga tao nga imo giupdan sa imo trabaho kag labaw sa tanan sa panimalay diin ka nagpuyo. Pangamuyuin ninyo. Amen.
Ang Bible ko lang taon na ton sa notes na to na. Ang una nga praises nga gigamit diri. The Lord has blessed me because of you. Amo ning first praises nga gigamit. Ang Ginoo nagpanalangin sa akon tungod sa imo. Parehas bitaw sa babae nga taga Sarepta. Ini siyado katahom ni nga gitawag nga examples po. Nga man, kay balo na ta sa sini nga babae, nga ang iya nga gitawag meal, last meal niya upod sa iyang anak nga bugtong. Katapusan na to nila nga kaon kay pagkahuman mamatay na sila. Di ba? Mamatay na sila. Ato ni gisgutan atong Sunday. Karon, ang Biblia nagambal sa dira nga ang hambal ni Elijah hindi mahurot ang imong harina kaglana hangtod nga paulanan sa Dios. Natabo gyud. Pero may naglambot sa sini nga gitawag passage kay una man si Elijah nakaupod sa sini nga babae nga Sarepta. Hindi lang kay amot to nga higayon nga ang babae nagpakaong kang Elijah, kundi si Elijah mismo nag-istar sa sini nga babae. Kay ang una nga gi-istaran ni Elijah dito sa suba sa kirit, dito siya nagpabilin. Paghubas sa suba nga kirit, siling ang Ginoo biya diri nga dapit kag lakaw dito sa Sarepta nga lugar, dito pakaunon ka sa babae nga balo. Meaning, hindi lang kay amot nga higayon na ngayo si Elijah, kundi dito gid siya nagtinir. Karon sa pagtinir na dito ni Elijah, sa 17, sa verse 15, lang taon na to na, ang aton nga gitawag passage. Milakaw ang byuda o gihimo niya ang giingon ni Elias ug wala sila kabsig pagkaon sulod sa dagang mga adlaw. Wala mahurot ang harina o ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinagi kang Elias. Tapos niini nasakit ang anak sa babae nga tag-iya sa balay. Grabe kaayo ang sakit sa iyang anak busa sa katapusan namatay kini. Just imagine na, una ang ilang nga hunahuna nga mamatay na sila. Although maayo sila glawas, pero ang mindset sang iloy, katapusan na namo ni nga kaon, pagkahuman, mamatay na kami. Kay may mga tao nga ang mindset niya, kung hindi ni mo ni kambyuhon nga mindset, amo ni usahay ang mindset sang tao, mamatay na ko. Pero may pa siya makaon. Oh, makapaubos pa ganit, tulo ka pa init. Pero ang mamatay na ko. Hinga na. Diba? Karon, namatay ang bata. Nagrabe kag namatay. Anong gi-state diri dayon sa verse 18? Og ang byuda mingon kang Elias, nganong gibuhat mo man kini kanako o tawo sa Dios. Mianhi ka ba aron pagpahinumdom kanako sa akong sala og pagpatay sa akong anak? Si Elias mingon kaniya, ihatag kanako ang imong anak. O gikuha ni Elias ang bata gikan sa sabakan sa iyang inahan o gidala niya kini ngadto sa lawak sa itaas din didto siya magpuyo na didto gida o gipahimutang niya sa iyang kaugalingon higdaanan, meaning giplastaran gyud siya sang babay didto gid siya nag-start dayon og misangpit siya sa Ginoo. O Ginoo nga akong Dios, imo bang gipahamtangan og katalagman ang byuda nga akon giabutan pinagi sa pagpatay sa iyang anak? Unya gihap-an niya ang bata sa makatulo og misangpit siya sa Ginoo. Ginoo nga akong Dios, buhia in taon kining bata. Dayon, gipatalinghugan sa Ginoo ang pangalian ni Elias og nabuhi ang bata. Verse 23, gialsa ni Elias ang bata o gidalangad to sa lawak sa silong o gihatag sa iyang inahan. Si Elias miingon, tanawa, nabuhi ang imong anak. Meaning, si Elias nangin panalangin siya sa balay nga iyang gistaran. Palakpakan na ito ng Ginoo. Meaning, anong significance ini? Abi mo lang usahay ang panimalay nga aton giistaran o ang panimalay nga aton gitulugan, may mga patay na sa sulod. Hindi kay patay sa pisikal. Siguro posible na matay ang ila relasyon sa Diyos.
Posible namatay ang ila relasyon sa matag usa kay usahay ang pamilya gaupod lang na sa usa ka balay pero lainay nabuot. Patay ang ila nga gitawag relasyon. Pero sa nag-star ka. Amen. Sa nag-star ka, may nabuhi. Na-revive ang patay nga relasyon. Amo ni ang gi-expectar sa Diyos, meaning mangin blessing ka sa ila. Kag amo ni ang passage na ton diri. Lantawa anong gistit sa sining gitawag babae kun lang taon na ton sa verse 24. Og ang babae miingon kang Elias, karon nasayod na gayod ako. Meaning, ang experience gyapon. Na-experiensyahan gyapon sa sining nga babae. Amo bitaw nang ako nagtuwa. Ang isa ka Kristohanon nga dali ang maturity kag ang iya commitment sa pag-alagad kung na-experiensyahan niya ang Ginoo siya kabuhi. Oh. Pero ining way dalom nga experience sa Dios, syado ka luag sa iyang commitment. Mamati lang siya kung why si pastor hindi mag-prayer meeting. Karon kay naabot man si pastor sa Bernes. Amon ng problema. Pero lantawa ba ning mga tao nga may lawom nga experience kung paano sa let's say for example lang, paano sa giayo sa Dios. Oh. Nga damo ka na miriko may gikadtuan, pila nakadoktor ang imo gikadtuan, pila nakatambal ang imo gitik, pero imo makita sa dira nga nagpalapit ka sa Dios, giayo ka sa Ginoo. Amo nang experience nimo ang magtulod sa Dios. Diba? Sumya diri sa aton, mabito na nga usahay, ginatistingan ta sa Dios. Sumya, kung may bation ta sa lawas, mukadto ta sa simbahan, mo paampo ta kang pastor, giayo ta sa Ginoo. That is parte na nga ang Dios nagpa-experience sa imo, nga milagroso sa nga Dios. Galing kung maayo na dumalipat, maguta. Amo na ang aton kaboy. Kag iining nga babaya, nakita naton nga nadawat niya ang shadow katahom nga experience. Ano nga ba niya? Og ang babae miingon kang Elias, karon nasayod, nagayod ako nga ikaw tao sa Dios. Ang pulo nga imong gisulti iya sa Ginoo. Amo na nga careful kita kay nga usahay may mga tao nga aton ara sa aton palibot hindi na magpati sa aton. Kuha ninyo. Sige na mo katapad, gabay pa brad nga magpati pang tao sa imo. Oo, to na. Ang taong say nga sa hindi na magpati sa aton. Oo, di na. Di na magpati. Usahay gani, bisan iloy gani na ton, doon na mo tuo sa aton. Oo, di na mo pati. Kaya nga, amo nang pinakadako nga bantayan. Di na kapatihan. Kristuhanon ka, pero di ka na mapatihan. Amo nang tandaan naton, meaning hindi na masiling naton why ka na strong impact pa kadto sa iya kabuhi kundi dili naging impacto ka na sa iya kabuhi. Amen. Shadow katahom sang statement sa babay. Meaning tungod sa mga panghitabo, tungod kay si Elias dira nag-istar sa ila. Amen. Parehas kang Jacob nga dira sa nag-istar sa kang Laban, ang giistaran niya nakapamatuod yun nga tungod sa iya gipakamay sa Dios. Amo gihapon ni sa sini nga babay, iya gipamatud ang tungod ini nga tawo nag-istar sa amon, ini nga tawo iya gini sa Dios. Dali ang pagdala sang tawo sa tiilan sa Dios kon naka-experience sila sa aton. Kuha ninyo. Pero kung ang na-experience nila sa aton daw kaboyset, di ni magpati sa aton. Oh, di ni magpati. Bisan maayo ka pa mo hambal, di ni magpati. Amo ning hambal diri. Hindi napatihan ang imong sulti nga nakita kag na-experience niya sa dira sa nag-upod siya sa imo. Kuha ninyo. Di na ni siya magpati. So, mga kaigsunan, lain kung ang na-experiensyahan nila sa aton, nakita nila sa aton, nga ang kabuhi naton nakatapik sa Ginoo. Palakpakan naton ang Ginoo. Amen. Kagdayon, ilang taon naton, ining ikadua.
parte ni sa usa ka young people nga babae. It is because ini nga babae nang-enslave ni siya ni Naaman, si Naaman usa ka bantog nga kapitan, usa ka soldado nga gikadlukan. May prinsipyo nga soldado, pero may taga-Israelite siya nga batan-on nga ara nag-istar sa ilang balay. Careful pud kamo bisan kamo nga mga batanon. Abi mo lang kalabanan karon sa mga batanon hindi na pud example. Hindi na pud exhibit. Lantawon na to na may pangulo sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya o gitamod pag-ayo sa hari. Tungod kay pinaagi kaniya, gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isog siya. Pero may sumpay. Apan, sanlahon. Sila, may mapuday ng talawan, basta way lang sanla. Pero sa ilang nga panahon, ang brought up sa ilang nga panahon, warriors mo. Sa ilang nga time, kung nakaabot ka mo, yes, warriors ang brought up sa ila. Kaya nga man, dungog sa usa ka, may ko ng mga bata niya, puros warriors. Kuha ninyo. Pero sa aton karon nga panahon lain. Amen. Puros Barbie. Sa aton panahon, way na warriors, kundi Barbie na. Yan na. Karon amo ni, sanlahon siya. Amo gani guro ning rason nga nag-isog siya tungkol kay sanlahon. Patay, total. Nga na. Pares ba tong turya nga ang ga-drive sa tricycle may sanla. May pasahero nga nagsakay. Pagklingi niya nga sanlahon. Pirti pahigad siya dayon. Mubayad siya tani sa pliti. Nagking-king pa. Ingana. Ang pasahero sanlahon. Ang driver may pagkita niya sa pasahero nga sanlahon, nag-ana siya. Pagkanaog sa sanlahon, gihatag ang kwarta. Gikuan gyud siya kamot. Imo lang. Ay na lang pagpliti. Imo lang na. Nanaog ang sanla, tingala siya nadula. Diri siya likod, nagako, salamat ha! Way gani niya gipapliti, kay nakita niya. Pero way sa kay balon ni tuyok, na kagigako siya pag-ayo. Gigako siya pag-ayo. Way na siya kapalagyo. Kaya mo makita lisod ni sa time nila, uncurable nga dani sila nga time. Karon niya laini. Mo nang sulti na to, nakasuroy ta dito sa Eversley sa una, upod sila ni Arman, gisuno-suno ni Arman. Ang iban wa na ilong, kay mga poksi man ni dugay. Tungod kay magsige lang sila pangarot, ang iban wa na mga tudlo. Ingana, mga hurot man ni dugay. Mabito na nga isa ka bisis, may nakita ako ang tang ng nang baligya ba, uy, doon mo ni sa Eversley. Karon amo ni sa verse 2. Ingon pa diri niya. Ang mga taga-Syria sa usa nila ka sa pagsulong sa Resel, nakabihag og usa ka dalagita. Og nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Just imagine na, it is what a young girl, young people. Amen ba? Nakabihag siya. Kagdayon, gihimo siya as servant sa wife ni Naaman. Lang taon na to na, abi mo lang, this young people girl, nangin blessing siya. Amen. Kag-amo ni ang akon wishes sa mga batanon nga mangin blessings po kamo. Amen. Someday, kung diin kamo dalon sa Dios, mangin blessings kamo. Amen ba? Kaya nga man, you are a Christians. You are a Christians. May Dios ta nga gikilala. Kag buhi nga Dios ang aton gialagaran. Amen. Ang verse 3 na gambal, miingon siya sa asawa ni Naaman. Maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propita nga atuwa sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Meaning, ang iya pod concern kag burden ara sa kang Naaman. Gigamit gid siya.
Amen? So, diri naton makita, mga kaigsuunan, kung ang imo kabuhi, although kung lang taon naton serban siya, pero hindi na babag nga hindi ka gamiton. Bisan na trabaho ka lang sa sulod sa balay, either imo makita nang apply kag trabaho kay kasagaran diri sa aton nang trabaho ta mo ganin ang kalabanan diri sa mga young people naton nga way nag-eskwela magpasibo kay manrabaho dito, di ba? Inga na galing kay ang problema gani amo ni kun way ang amo daw siya ang amo. Amo nang problema, ang amo lang bantayan. Pero siya lain nangin blessing siya. Anong gihambal niya? Bisan adto na siya sa lugar sa iyang kaaway, ha? Sa lugar sa iyang kaaway, pero iya gyapon gi-introduce ang iya propeta dito. Kuha ninyo? Meaning, iya gyapon gipadayaw. Iya gyapon gipaila-ila. May unta kon ang akon agalon, mukadto dito sa Samaria, kay may propeta dito. Amen? Nga sarang makaayo saya. So, meaning, shadow katahom. Amo tanin ang namihimoon sa mga young people, no? Kadto ta sa simbahan, kay simba namon. Diba? So, let us invite them. Amo nakita nga mga young people, naabta na lang ta pagkaminyo, uy, kita kaagi sini pang-invite. Amen. Nga na, mabito ta, pasalamat na to, tong maranding, nga gipangda diri si Sakiyo, na mo makita, makabalik to si Sakiyo. Amen. Diba? Si agurang pa, may kay may ara na kugusunon pa. So ako nagtuo, yes, the best. As a short story, mikadto ni sinaaman. Okay, para ato na lang ni masabtan. Nikadto ni sinaaman. Amen. Pagkadto ni naaman, nahadlok pa ang hari. Kagdayon, pag-abot dito, why ni siya gi-entertain ni Eliseo? Hindi na ni si Elias, si Eliseo na po. Why siya gi-entertain? Siling dayon, si Eliseo, maligo ka dito sa suba sa Jordan, tuslob ka 7 ka bisis. 7, tuslob ka, dayon saka ka naman. Dayon, naog ka naman, tuslob ka naman. Nga na. Siling dayon ang hari. Siling dayon ang sundalo nga sinaaman. Mura gibinuangan man ko sini. Sadto nga time ang River Jordan murag dili siya tinaw according sa sining nga passage, murag lubog siya. Nya may sanla na siya nga daan. Tungod kay talahuron siya, soldado siya, way siya nagtuo sa gihambal ni Eliseo. May gani kay ang iya upod ng siling. Kamahalan. Abi testingan lang nimo. Way man may makuha sa imo. Oh. Gitistingan niya. 7 ka bisis siya nagtuslob-tuslob dito sa suba sa Jordan. Paghawas niya ang iyang panit, parehas na sa panit sa usa ka bata nga bag-o na tao. Grabe nga milagro. Sino ang nagsugod tungod sa batanon nga nag-istar sa ilabalay? Amen. Nangin blessing, ini nga batanon. Kag amo ni ang aton paningkamutan. People that surround on us, they were blessed by God. It is because sa mga Kristohanon nga nagpuyo upod sa ila. Palakpakan na to ng Ginoo. Nangin blessing. Amo ganin ang sulti na ton, kinahanglan mangin wise kita. Although hindi ta perfecto sa sini nga kalibutan, pero aton ampingan nga paano ka mangin panalangin. Amen? Paano ka mangin blessing sa sini nga mga tao? Inabang inigkakita sa imo, hindi kay magyungod ang tao. Hindi kay ang itermino sa imo mga malain nga mga pulo. Kuha ninyo? Ara magpabilin ang respeto nga may Diyos ka nga gialagaran. Kag amo ni ang gihambal sa sini nga passage. Naayo ni nga gitawag sundalo, it is because sa gisulti ni Eliseo, pero hindi kalambot ni nga soldado kun waay ang babay nga nag-istar sa ilang balay. Nagpasabot mga kaigsuonan, ang aton kabuhi kung diin ta ibutang sa Dios, we have a divine assignments.
Instrumento ka sa Dios para masuginlan nimo sila sa Dios nga buhi nga imong gialagaran. Yes. Kasukwahi kag balikaot kayo kay nga aman ini nga babayi taga-Israelites niya. Kaaway. Ikaduwa, ulipon lang siya. Ikatatlo, ano man ang magarantiya niya nga pamation siya sa asawa ni na maanaman? Galing kay may na-build up siya nga maayo nga relasyon sa sini nga mag-asawa. Gipamatian siya. Amo ganin ang usahay mo siling nga pamation man nato ni. Pero lang tawa, kahibulungan, namati sa iya ang asawa ni Aman. Amen. Nga, tungod kay ini nga batanon, naka-build up siya maayo nga relasyon sa iyang mga agalon, which is si Naaman kag ang asawa ni Naaman. Kag amuna ang aton paningkamutan, nga maka-build up tag relasyon kung diin ta ibutang sa Diyos. Inabang ang mga tao nga ari sa aton palibot, makakita sila nga lain ta. Amen. Ila ma-experiensyahan nga may ari sa aton nga wala sa mga nakita niya. Kag amo na ang aton pangamuyo. Nga baliko naton, hindi na kinahanglan nga imo ni walihan nga mga tao. Ang ila mismo na experiensyahan, amo ni magkumbinsi sa ila nga insakto ang imong gisulti. Amo na nga usahay, namatay na lang ang aton giampuan ula gyud. Nga, why sila nakumbinsi? It is because why nila nakita sa kabuhi na to. Parehas kang Jonah. Ami mo lang as a short story. Lantaw lang. Sino ang hinungdan? Ngaghatagan unos ang barko nga ara ng lawig sa kalinaw. Sinong hinungdan? Siling pa ni. Siya mismo kahibalo siya. Siling siya, ako ang hinungdan sini. Abi mo lang mga Kristohanon, kay balo na na eh. Ako ang hinungdan sini nga nasubong sini laliman kang gihimo sa mga tripulante. Nalkansi pahasta ang mga biyahidor sa itlog. Lantaw mala nato ng Jonah kay gipang ko na nila ning ilang mga karga ang mga biyahidor gipang labay na nila ni. Para nga masipti lang sila. Apan ang Ginoo nagpadala og unos. Kusog kini kaayo ug tungod dinhi na miligro nga maguba ang barko. Nalisang ang tanan, tripulante, o ang tagsa-tagsa kanila, nagpakitabang sa iyang Diyos. Meaning, diri na nagsugod. Kaya nga, ang tanan pasahero, lain-lain Diyos. Kuha ninyo? Lain-lain Diyos ang mga pasahero. Parehas do sa istorya nga may isa ka barko nga nalunod. May duwa lang nga nakasakay sa gamay taon nga balsa-balsa. Inchik kag dayon, pirti ka religyoso nga Katoliko. Nagsugod dayon ampo ang Katoliko. Mahal nga Berhen. Mahal nga San Pedro, mahal nga Senyor San Roque, namati ang insik, gipakdol siya, gago imo, malunod na tagani, tawag pa ka iban pasahero. Nagtuo ang insik kung pasahero ang yung gipanawag. Oh. Tiyan mo ni. Nagtawag na sila sa ila tagsa-tagsa ka Diyos. Meaning, ini nga mga tripulante kag mga pasahero, hindi pareha Diyos. Kuha ninyo. Bisa diri sa aton, sa nasod na ton, hindi pareha Diyos. Mabita nang sulti na kon, sa dito ko sa unas Bacolod, human sa Bible School namon, kay agar man ang klase namon sa Bible School, inig kahapon, wa na'y klase, at tukos plaza, maglantaw, dibati. Dito ko, mati ko dito, dayon magkuha ko dito mga idea. Yan, nagamit po ba ya? May reliyon dito, nga ang reliyon, Agwantista. Agwantista. Mga bisan, subagon siya kuno, agwantahon niya lang. Lain Diyos, amo ning gihimo nila, nalisang, tanan, tripulante, o ang tagsa-tagsa kanila, nagpakitabang siyang Diyos. Lantawan ninyo ha. Ini nga mga tao, hindi insakto ila Diyos, pero sa diin na gipadadan unos, diri na sa kang Jonas, insakto ang Diyos. Kuha ninyo? Nga hindi sakto sa Diyos. Alang-alang man po ni magpadala ni nga mga Diyos nila, kay patay man eh. Karon kay ang Diyos ni Jonas buhay man, di siya magpadala sa unos. Kuha ninyo? Lataon na ilang mga Diyos, why react diri? Kay kung ang ilang Diyos ini buhay, amo po ni magpadala sa unos. Kaling kay nga, way unos kag way bagyo, patay man Diyos nila.
Ang gisupak ni Jonas nga Dios buhi man. Amo to nga nagpadalag unos kay buhi siya mo. Uha ninyo? Ana. Lantaw na ton. Og aron dili kayo mamiligro ang barko na ilagi pang tambog sa dagat ang ilang mga karga perti. Napiktuhan pa ang mga gitawag bihedor. Panglabay na ang ilang mga itlog, mga buwad na kay para kay base kuno-kunuhay overloading. Ana, ti karon na mo ni wala lang gyapon apan si Jonas na hinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Natulog siya kay kahibalo siya. Sila yung paniblasing. Ini ko no matulog nga magwali. Amo ko no ng tuod nga may kalinaw. Dito sa conference, kita, daw dito, sila, malinaw na. Malinaw na. Inang mga natulog, mga malinaw na sa una-una. Sa dito sa Prayer Mountain, fasting and prayer namon. Gida dito ni Dikenya ang usa ka drug addict nga 3 nakaadlaw ay tug. Grabe na nga sleeping pills ang giinom waag yun nakatulog. Gida dito sa Prayer Mountain. Pagkagabi na nag-lecture sa Pastor Alderete. Balo ka na ka Pastor Alderete mag-lecture, perti ka hinay sa tingog. Hinay kayo. Tingalan ako nga may naghagok sa likod. Sino man na naghagok? Nagwalay pa man eh. Paglingi na ko, natulog na matong gidala ni Pastor Dikenya. Ko, Pastor, bukawa na. Dako pa yung hagok sa wali oh. Silis di kanya, psst, ay saba, Pastor. Dagana nga sleeping pills ang giinom mo ay natulog, pero sa wali natulog. Gihimo sleeping pills ang wali. Amo ko na mga matulog sa simbahan, mga malinawong. Amo ko nang wala na apektuhan sa kurudo kag gasolina. Amo nang wine apektuhan. Lato bla si grabe na nga pero si Jonas nahinanok pa. Hindi kay tulog-tulog lang, tulog yung kay kahibalo naman siya nga God still in control. Lain mong guning Kristiyano no sahay ang iya kabuang siya ra pod kahibalo sini. Taon ang mga inosente na apektuhan. Ang mga upod niya sa barko na apektuhan. Kuha ninyo na way gitahon kalibutan ang mga tripulante, ang mga negosyante, ang mga pasahero. Wa gitahon kalibutan nga may naupod sila nga buisit. Wa gitahon inosente kay ni nga mga tao. Amo na kung kaysa sa kabuhi naton nga Kristiyano, nabi mo lang ang aton mga palibot maangin ni tungod sa aton. Kuha ninyo, maangin ni nangin magini sila. Dali man ka, maiban siguro din nga moamo na lang itong kapital, pero gilabog dito. Kaya hindi siguro ang kabuhi na. Kaya amo maning kasagaran sa mga negosyante. Ang sigurohon sina, ang kuha naman lang. Nangyan naman lang kabuhi. Di ba? Amo nang ako nagto nga pares to pagkalunod sa unang sangritsin, at pagkaguba. Na may mga nakuha dito nga ang iban, nagpanti na lang. Ang iban kuha na mo pa ning kamutay na. So, amo po ni siya nga cases. Dayon silang pa dito sa verse 6. Nakita siya sa kapitan sa barko, gingnan, nga nung natulog ka man, bangon og pagpakitabang sa imong Diyos. Meaning, amon Diyos, gitawag na namon. Ang ila po Diyos, gitawag na nila. Ang imo naman Diyos, tawag. Subong siya na. Okay, baliko na kon. Just imagine, sa ato nasod sa Pilipinas, almost 10,000 cents nga gikanonize. According pa sa libro nga gihatag sa ako ni Tio Nunoy nga usa sa mga lay minister dito sa Toledo. Gitahagaan gi ko niya sina nga kopya. Gibasa ko ginaperti ka baga. Almost 10,000 canonized people. Kag ini nga mga tao gisimba ni, giludhan ni. Perti ka damo-damo. Di ba? Sobra 10,000 ka mga gikanonize. Nga na, just imagine, di mo makidi na maihap. Kay basta makanonize ka na gani, santo ka na, pwede ka na ludhan. Di ba? So, ini nga passage, silang kapitan, tawag na sa imo Diyos, kay kami tapos na. Ang mga pasero, tapos ni sila tawag sila Diyos, ikaw na lang, way nakatawag sa imo Diyos. Di ba? Nga na. Kagdayon, silang padre, bangon, pakitabang sa imong Diyos. Basi pag maluoy siya ka na to, luwason kita niya.
Kagdayon, unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila. Aron sa pagsusi, kinsay hinungdan. Baw, grabe. Gwapo kong panimalay, magripa ta. Sinong boysit na rin? Di ba? May magripa ta. Oh, kinsay hinungdan. May hinungdan, gidi ay. May nakaangin, yun. Mga tao ni nga sanggabon. Nga na. Di, grabe. Nagripa. Sila yung padya. Pagsusi kung kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang naiguman o sinungalan nagabutan kang hunas. Nga, buhi manggod ang Diyos ni Jonas. Siya, ang Diyos sa itong mga tripulante patay. Hindi ito maka-intervenir kay di ka kita. Bungol kay labaw sa tanan. Patay niya kay ang Diyos ni Jonas buhi. So meaning, siya yun ang mag-intervenir. Sa kadamo sa ngalan, kay gisulat man tutag sa isa, sino ngalan ni mo? Hinyo Pacifico. Hey mo. Na, gikuan. Giagi sa, bunot-bunot karon ang nabunutan. Pag silang, ikaw, sino may mong ngalan? Jonas. Gigabutan ang iyang gingalan. Ang Bible nagambal, sa nagabutan na ang iyang ngalan, perti po ning gahias mga tripulante. Busa gipangutana nila sa, ikaw ba hinungdan nini? Unsa may gibuhat mo dinhi ug tagadin ka man? Dayon si Jonas mitubag, Hebrewano nako ug si Yahweh mo nga akong Dios na may ngalan ang Dios niya. Si Yahweh nga akong Dios, siya ang Dios sa langit nga mo'y nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Iya nagisgutan. Og gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante ug mingon kaniya, pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Dayon, sanglit misamot man kakusog ang unos. Giingnan ni Jonas ang mga tripulante, unsaon ka manamo aron mulinaw ang dagat. Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang unos kay ako'y nakaingon niini. Ingana. Munangaw silang, tungod sa imo, naboyset yun ta. Murag, contrast na siya sa gihambal ni Laban. Amen. So, nagpasabot, hindi maayo nga ikaw ang hinungdan sa kadimalasan. Kundili, tungod sa imo, gipakamaayo ang panimalay nga imong gistaran. Amen. Gibendisyonan sa Dios tungod sa imo. Tungod kay ara ka. Kag amo ning gistit sa sining nga passage that people that surround on us, they were blessed by God. It is because sa mga Kristohanon nga giupdan sa Diyos. Amen. Kagdayon, siling padere sa ikaduwa nga praises, I have learned by experience. Amen. The word experience, it is practical knowledge. Meaning, lain ang experience kaysa naka-eskwela. Mabitaw na nga, sa barko, labi na kung ikaw ara sa makina, sa eskwela lang, do hindi tanan. Lain ang theory kag experience. Amo po ni, sa kabuhi namon nga mga pastor. Ang pag-eskwela sa Bible School maayo, pero lain ang experience sa ministry. Amen? Ang experience, amo makahatag sa imo duga nga knowledge, kag labaw sa tanan, amo ang makabutang sa imo sa insakto nga foundation. It is because of experience. Kag amo ni si Laban. Naka-experience siya tungod sa kang Hakob. Kag ang iya na-experiensyahan, iya ginakita siya mga mata. Nga siling pa niya, sukad nga nalambot ka dirigi panalanginan ko sa Diyos. Amen ba? Kag amo na ang gipaabot sa aton sa Ginoo. Singa na mo katapat, sukad nga naabot ka sa inyong balay, gipanalanginan ang inyong panimalay. Ay pagsulti na boyset ang inyong balay. Magatindog tatanan diya sa tiilan sa Ginoo. Let us continue sa sinay nga topic. Because we have a threefold men examples in the Old Testament nga makahatag kini og dako nga impact sa kabuhi naton. Kag balikon nakon, inigpauli naton mga muyo ta sa Dios nga ang kabuhi sa sini nga mga tao makita pod sa aton.
kay ang aton mga giupdan nga mga tao nagapaniid ni sa aton. Kita ang ginalantaw sini. Amen. Nga inabang nangin blessings ka sa iya. Kag nakita niya nga tungod kay ara ka, may kumpiyansa siya, may ara siya, assurance, meaning at isya kung ara ka. Murag makomfort siya kung ara ka. Kuha ninyo. Pero gabay pa nga, hindi lang mangin baliskat. Amen. Nga, hindi siya makomfort kung ara ka. Daw guba ang iyang adlaw kung ara ka. Imbis nga blessing ang iyang adlaw, naguba tungod kay ara ka. Kuha ninyo? Kundili, nangin blessing ang iyang adlaw tungod kay ara ka. Amen. Ang pares bala sa baliko naton balik pagbasa ang aton text sa Genesis 30 sa verse gitawag 37 ang aton nga teksto. Siling pa dito sa Genesis. Sa King James Version sa inyo. And Laban said to him, please stay if I have found favor in your eyes. For I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Dito sa Cebuano, baliko na ton. Mingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti nini. Nasayran ko pinaagi sa akong mga pagpanag. Dito sa King James, gitawag kinig divinations. Murag may ara superstitious belief. Nga man. Parehas bala usahay sa aton na natural ni. Amo na yung nagakatabo kung way ka sa Ginoo. Abi, kamo nga mag-asawa, nakabata kamo, hindi diferensya, may diferensya siya. Kada yun, pagkatao sa siya nga bata, doon na dibuinas ang inyo pangabuhi. Masiling kadayon, amo ni nagpadala sa aton dibuinas. Na, kuha ninyo, may mga tao nga nabati ang kusubong sina. Kabati ka mo sina? Mabita to ang story ni Saddam Hussein nga gagipintasan siya sa iyang iloy kay nagtuo ang iyang iloy nga pagkatao niya nadimalas ang ila kabuhi. O ang story ni Saddam Hussein. May mga tao nga subong sila nga gikilala nila nga sa pagkatao sa sini nga bata nadibuhi na sila. Oh. Nga it is talking about the word divinations. Pero kita, why natasina? Ang pinakanami kay nga Kristohanon ka. Ang Kristohanon, waay ni gidisenyo sa Dios nga mangin boysit ang kabuhi niya. Ang disenyo sa isang Dios nga mangin panalangin siya. Diin ka man ibutang sa Dios, diin ka man palambuton sa Ginoo, diin ka man iplastar sa Dios, amo na nga sulti na kon, mangin blessing ka sa simbahan, mangin blessing ka sa imo pastor, mangin blessing ka sa iban nga tao, mangin blessing ka sa imo gitrabahuan, kag mangin blessing ka bisan pa man diin ka ibutang sa Dios. Amo na ang gipangita sa aton sa Ginoo. Indi kay mangin buisit ka tungod kay ara ka. No, ang tao mo siling, gibless ko sa Dios tungod sa imo. Pakpaka na ito ng Ginoo. Let us worship God. Let us continue sa sining nga topic. It is because shadow ni katakum nga impak para sa aton. Labi na ining katapusan nga kapanahunan, ang Dios na to nangandoy siya nga ang kabuhi na to mangin panalangin ta atubangan sa iya. Simbahon na to ng Ginoo as we pray of thanksgiving sa sining nga mensahe karon. Lord, nagapasalamat kami sa mga mensahe nga imong gihatag. Gabay pa Ginoo nga kami nga namati ang amon panglantaw kag kabuhi uspa kini Ginoo. Thank you Jesus. Hallelujah. Aton gunitan ang aton katapad sa wala kag suko as we worship Jesus Christ.